Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1081. Huang Feng, ano ang gusto mo? Ang unang taong nagpatatag ng kanyang sarili ay ang pangalawang pinuno. Bagamat hindi niya alam kung bakit maayos si Huang Feng, at kung bakit siya talaga nagpakita rito, ito ang katotohanan. Kahit hindi niya maisip, kailangan niyang tanggapin. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na naghihintay na siya ng kamatayan. Bilang isang taong nasa opisyal na ng maraming taon, paano siya madaling sumuko? Sa makatuwid, habang kausap niya si Huang Feng, tahimik niyang pinindot ang isang buton sa kanyang bag. Hindi napansin ni Huang Feng ang abnormalidad ng pangalawang pinuno. Kung tutuusin, ang kabilang partido ay isang veterano, at ang kanyang mga mababaw na kasanayan ay napakahusay. Kung ito ay isang ordinaryong tao, ang kanyang mukha ay tiyak na magpapakita ng isang kapintasan sa oras na ito, at tiyak na mapapansin ito ni Huang Feng. Gayunpaman, malalim itong itinago ng pangalawang pinuno, at hindi nagbago ang kanyang mukha. Anong gusto ko? Gusto kitang tanungin kung ano ang gusto mo. Tanong ni Huang Feng na may malungkot na mukha. Sa pagkakataong ito, kung hindi siya mabilis mag-react at tumakbo palabas kasama ang umaaray na sports car, baka nasa panganib na talaga siya. Kahit na hindi siya mamatay, malamang na masugatan siya ng husto. Marami pa ring naghihintay sa labas ng hotel, at hindi siya nakatakas. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, si Huang Feng ay talagang nagalit sa kanila. Wala naman akong ginawang masama sa iyo dati diba? Hindi ako tumanggi sa mga pinapagawa mo, dahil lang sa hindi ako pumayag sa panghihingi mo. Gusto mong gawin, dahil lang sa maganda ang reputasyon ko, naghihinala ka na sa akin. Maraming beses kong sinabi na interesado lang akong kumita, at wala akong interes sa kapangyarihan na pinahahalagahan mo. Bakit ayaw mong maniwala sa sinabi ko? Sabi ni Huang Feng sa karamihan. Huang Feng, ang iyong kakayahan ay masyadong malakas. Hindi ka namin maaaring palabasan, kaya kailangan naming gawin ito, sabi ng pangalawang pinuno. Nako, kailangan mong gawin. Okay, sa kasong ito, gusto mo akong patayin ngayon, at kailangan kong gawin ito. Pagkatapos, maaari kang pumunta sa impyerno. Galit na sabi ni Huang Feng. Wala siyang magandang impresyon sa mga walang utang na loob na nasa harapan niya, kaya siguradong hindi siya maawa. Gayunpaman, nang si Huang Feng ay lilipat na, ang pinto ng conference room ay muling binuksan mula sa labas. Sa pagkakataong ito, diretso itong bumukas. Pagkatapos, nakita ni Huang Feng ang isang figure na pumasok. Ang mga taong ito ay walang ekspresyon. Pagkapasok, pinaghiwalay nila si Huang Feng sa mga nakatataas. Haha, Huang Feng, gusto kong makita kung paano ka mamamatay sa pagkakataong ito. Maswerte ka at hindi ka namin pinatay sa hotel noon. Saan ka makakatakas hanggang ganitong oras? Tumayo ang isang matandang lalaki at tuwang-tuwang sinabi. Hindi nagsalita si Huang Feng, ngunit tumingin sa mga taong kakapasok lang na may malamig na mukha. Nakaramdam siya ng delikadong aura mula sa mga taong ito. Ang mga taong ito ay talagang hindi simple. Sa pagtingin sa kanilang hitsura, naisip ni Huang Feng ang sobrang sundalo na nakilala niya sa umbrella group ng Gaokei City. Naramdaman ni Huang Feng ang parehong aura mula sa mga taong ito gaya ng taong iyon. Huang Feng, I have to say that you are really strong, beyond all of our expectations. Sa hotel, hindi ka namin kayang patayin sa ganoong sitwasyon. Ang pangalawang pinuno ay tumingin kay Huang Feng at sinabing, gayunpaman, kapag mas naging ganito ka, mas hindi ka namin maaaring hayaang mabuhay. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, dapat mong sisihin ang iyong sarili. Hindi ka dapat magpakita ng labis. Hey, sa tingin mo ba siguradong mapapatay ako ng mga taong ito? Dahan-daang sinabi ni Huang Feng. Huang Feng, napakalakas mo, ngunit ang mga taong ito ay hindi rin mahina. Dapat ay nakakaramdam ka ng pamilyar mula sa kanila. Mga genetic warrior sila, ang mga super warrior na na-encounter mo sa Umbrella Man Group ng Gaokei City. Alam namin na ang isa o dalawang super warrior ay walang magagawa sa iyo. Ngunit mayroong 12 ng mga ito dito, at sa palagay mo ay marami ka pang genetic na mabubuhay sa labas. Sabi ng number 2 chief. Hindi ko alam kung kaya kong mabuhay pero tiyak na mamamatay ka.
Mahinang sabi ni Huang Feng. Pagkatapos nito, sa ilalim ng mapupungay na mga mata ng karamihan, unti-unti siyang nawala sa kanyang orihinal na posisyon. Na-activate na ang stealth skill ng thief. Bilasin mo, hanapin mo siya at patayin. Nang makitang nawala na talaga si Huang Feng sa kinatatayuan niya, nataranta ang pangalawang pinuno at ang iba pang mga nakatataas. Hindi nila akalain na aalis lang ng ganoon si Huang Feng. Napakalinaw ng kahulugan ng kanyang mga salita ngayon. Papatayin niya sila. Gayunpaman, ang mga genetic na mandirigmang iyon ay walang kakayahang makakita sa pamamagitan ng kakayahang magtago. Totoong mabilis ang kanilang takbo at malakas ang kanilang depensa. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi nila matuklasan kung nasaan si Huang Feng. Dahil dito, sila ay ganap na walang silbi. Nataranta ang mga nakatataas. Nagmamadali silang nagsiksikan at pinalibutan sila ng mga genetic warriors. Pagkatapos, dahan-dahan silang lumabas ng pinto. Hindi naligtas ang meeting room na ito. Biglang nagsisigawan ang mga higher-up na napapaligiran ng mga genetic warrior. Lumitaw ang figure ni Huang Feng sa hindi kalayuan sa harapan nila. Sa oras na ito, ang mga paa ng mga taong ito ay butas. Bagamat napapaligiran sila ng mga genetic na mandirigma, walang paraan upang palibutan ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang kasanayang, rock piercing, ni Huang Feng ay madaling tumusok sa mga paa ng mga taong ito. Tutal, ordinaryong tao lang sila at walang malakas na depensa. Kaya naman, dumudugo ng husto ang kanilang mga paa. Nang makitang lumitaw si Huang Feng, tiniis ng pangalawang pinuno ang sakit at inutusan ang mga genetic warrior sa paligid niya, bilis, patayin siya. Kaagad, maraming genetic warriors sa paligid ang sumugod kay Huang Feng. Tulad ng para sa iba sa kanila, sila ay protektado ng iba pang genetic warriors habang sila ay nag-walk out. Gayunpaman, dahil sa mga pinsala sa kanilang mga binti, lahat sila ay dinala ng genetic warriors habang sila ay naglalakad. Sa oras na ito, nakikipaglaban na si Huang Feng sa mga genetic warrior. Dapat sabihin na ang mga taong ito ay naging likas na mandirigma. Sila ay mabilis, malakas, at tila nawala ang kanilang pakiramdam ng sakit. Kasabay ng kanilang abnormal na depensa, napakahirap para kay Huang Feng na patayin sila sa maikling panahon. Gayunpaman, hindi maaaring patayin ni Huang Feng ang mga genetic warrior na ito sa maikling panahon, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi niya kayang patayin ang mga nakatataas. Tumapak siya sa lupa at lumipad pataas. Hindi nagtagal, lumipad siya sa itaas ng ulo ng mga nakatataas. Dahil sa napakaraming tao dito, halatang hindi papayag ang pangalawang pinuno na gumamit ng baril ang mga genetic warriors. Kung hindi, baka aksidente nilang masaktan ang sarili nilang mga tao. Sa makatuwid, ang mga genetic warrior ay maaari lamang umasa sa kanilang natatanging kakayahan sa paglukso upang atakehin si Huang Feng sa kalangitan. Nang makitang lumilipad si Huang Feng sa halip na tumalon, nagulat muli ang pangalawang pinuno at ang iba pa. Gayunpaman, sa oras na ito, nalaman nilang biglang naglabas ng baril si Huang Feng at pinaputukan sila na parang magic trick. Kabanata 1082, ang biglaang pagpapaputok ni Huang Feng ay agad na nagpatamba sa isang grupo ng mga tao. Bagamat walang epekto ang mga bala na ito sa mga genetic warriors, para sa mga ordinaryong tao, ang pinsala ay napakalubha pa rin. Sa mga nakatataas na iyon, ang ilan sa mga hindi pinalad ay tinamaan na ng mga bala ni Huang Feng sa mahahalagang bahagi at namatay. Gayunpaman, ang pag-atake ni Huang Feng ay hindi masyadong komportable. Kung tutuusin, ito ang conference room, kaya limitado ang espasyo. Bagamat kaya niyang lumipad, napakataas lang ng taas. Ang mga genetic warriors na iyon, sa kanilang mahusay na kakayahan sa pagtalon, ay nagkaroon pa rin ng pagkakataon na tamaan si Huang Feng. Bukod dito, sa pagkakataong ito, ang bilang ng mga genetic warriors na tinawag ng pangalawang pinuno ay talagang napakarami. Puno sila ng buong conference room, at marami rin sila sa pintuan. Kahit na si Huang Feng ay may malawig na subtle steps, sa ilalim ng limitadong espasyo, hindi pa rin siya may iwasang tamaan. Bukod dito, ang bilang ng mga beses ay hindi maliit. Dapat malaman ng isang tao na ang mga genetic warrior na ito ay katumbas ng mga first class na eksperto, at ang kanilang lakas ay hindi gaanong naiiba kay Huang Feng. Kaya lang hindi nila alam kung paano maging flexible.
Gayunpaman, sa napakaraming mga ito sa kanyang harapan, gaano man kagila ang Huang Feng's wave-like subtle steps, imposibleng hindi matamaan. Sa orihinal, si Huang Feng ay nagkaroon na ng internal injuries sa nakaraang pagsabog sa hotel. Sa oras na ito, ang mga sugat sa kanyang katawan ay nagsimulang lumala, at ang mga paggalaw ng kanyang mga kamay ay mas mabagal. Sa oras na ito, iniisip pa rin ng mga nakatataas na iyon na umalis sa lugar na ito. Bukod dito, ngayong nakarating na sila sa pintuan, naniniwala sila na hanggat umalis sila sa conference room na ito, ligtas sila. Walang magagawa si Huang Feng sa kanila. Gusto mong tumakbo, hindi ito magiging ganoon kadali. Nakita rin ni Huang Feng ang mga taong tatakas na. Muli, naglabas siya ng granada mula sa kanyang storage ring, gustong ihagis iyon at pasabugan ang mga moldita na iyon. Gayunpaman, napakaraming genetic warriors sa harap ng mga taong iyon. Matapos ihagis ni Huang Feng ang granada, bago ito tumama sa lupa, ito ay natamba ng isang genetic warrior at nagkataong mapunta sa kinaroroonan ni Huang Feng, na halos masugitan si Huang Feng mismo. Damn it, napakaraming damnable genetic warriors. Nag-iisip si Huang Feng sa pagkabalisa. Ngayon, tutulungan ng mga genetic warriors na ito na makatakas ang mga taong iyon, kaya hindi magiging madali para sa kanya na patayin sila. Sa oras na iyon, tiyak na gagawa sila ng mas marahas na hakbang laban sa kanya, kaya hindi niya hahayaang makatakas ang mga ito kahit anong mangyari. Sige, ipapakita ko sa iyo ang iba kong kakayahan. Sa oras na ito, wala nang intensyon si Huang Feng na itago ang kanyang sikreto. Ang mga nakatataas sa harap niya ay kailangang mamatay ngayon, at ang mga genetic warrior na ito ay hindi totoong tao. Sa makatuwid, tila walang gaanong epekto ang paghahayag ng ilang bagay sa harap ng mga taong ito. Kaya, lumitaw ang Little White at Little Eagle sa tabi ni Huang Feng. Para naman sa Fergana Stallion, hindi ito pinatawag ni Huang Feng. Ang genetic warriors dito ay katumbas ng mga first-rate na eksperto. Kahit na lumitaw ang Fergana Stallion, wala itong gaanong epekto. Sa sandaling lumitaw ang Little White at Little Eagle, sinimulan nilang salakayin ang mga genetic warriors sa kanilang paligid. Hindi pa tapos si Huang Feng sa kanyang mga pamamaraan. Sa pag-iling ng kanyang pulso, isang maliit na kaldero ang lumitaw sa kanyang harapan. Pagkatapos nito, ang maliit na kaldero ay patuloy na lumalaki sa bilis na nakikita ng mata. Pumunta ka, sigaw ni Huang Feng. Lumipad ang maliit na kaldero patungo sa mga taong nasa pintuan. Habang lumilipad ito, patuloy na lumalaki ang kaldero. Ano ba yung bagay na yan? Bakit lumilipad at lumaki? Bilasan mo, hayaan mong pigilan ito ng mga genetic warriors. Ang mga taong iyon na tumatakas ay biglang nakakita ng malaking itim na anino sa itaas nila. Nakita nila ang isang malaking kaldero na lumilipad patungo sa kanila. Bukod dito, ang kaldero ay lumalaki pa rin sa laki, na direktang nadudurog sa kisame. Nagulat din ang pangalawang pinuno. Nagmamadali niyang inutusan ang mga genetic warriors sa paligid niya na harangan ang kaldero. Ang mga genetic warriors ay may malaking lakas sa simula. Gayunpaman, nang itinaas ng mga genetic warriors na ito ang kanilang mga kamay at sinubukang pigilan ang pagbagsak ng kaldero, nalaman nilang tila walang epekto ang kanilang mga pagsisikap. Nalaglag pa rin ang kaldero. Bang! Sa kabilang panig, nakikipaglaban si Huang Feng sa mga genetic warrior habang kinokontrol ang Dragon God Cauldron. Hindi may iwasang ma-distract siya, kaya naman, sinuntok siya ng isang genetic warrior sa tabi niya. Matapos kumuha ng ganoong katigas na suntok, maging si Huang Feng ay naramdaman ang pagkulo ng kanyang tiyan. Ito ay lubhang hindi komportable. Ang potensyal na labanan ng mga genetic warriors ay binuo din ng genetic na gamot. Pagkatapos ng matagumpay na pag-atake, hindi sila tumigil at patuloy na umaatake kay Huang Feng. Bukod dito, si Huang Feng ay napapaligiran ng higit sa isang genetic warrior. Sa makatuwid, sa isang sandali, si Huang Feng ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon. Magagamit lang niya ang wave-like subtle steps para harapin ang mga genetic warriors na ito. Gayunpaman, sa kabilang panig, ang pangalawang pinuno at ang iba pa ay nasa napakasamang sitwasyon. Napilitan sila sa isang sulok ng malaking kaldero. Napakahirap para sa kanila na makatakas. Bukod dito, ang Dragon God Cauldron ay lumalaki pa rin at bumabagsak. Bang!
Sa huli, ang mga genetic warriors na iyon ay hindi pa rin nakakapit. Pinindot pa rin pababa ang Dragon God Cauldron. Naririnig pa ni Huang Feng ang tunog ng mga dinudurog na buto. Pagkatapos, nakita niya ang ilalim ng Dragon God Cauldron, pulang likido na patuloy na umaagos palabas. Napuno ng masangsang na amoy ng dugo ang buong conference room. Bumangon ka, malakas na sigaw ni Huang Feng. Lumipad muli ang Dragon God Cauldron, at ang lugar kung saan ito dumaong ay ang mga taong nadurog. Ngayon, ang mga katawan ng mga taong iyon ay ganap na napinsala. Gustuhin man nilang kilalanin ang mga ito, hindi nila ito makikilala. Napatay na natin sila sa wakas. Nang makita ni Huang Feng ang sitwasyong ito, bumulong siya sa sarili. Sa ganoong sitwasyon, ang pangalawang pinuno at ang iba pa ay malinaw na patay na hindi na masasabi. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na tapos na ang labanan, dahil ang mga genetic warrior na iyon ay umaatake pa rin kay Huang Feng. Gayunpaman, sa oras na ito, ang presyon sa puso ni Huang Feng ay nabawasan ng husto. Bilang karagdagan, sa tulong ng Little White at ng Dragon God Cauldron, ilang oras na lang bago nila haharapin ang mga genetic warriors na ito sa harap nila. Muli, nakita ni Huang Feng kung gaano kalakas si Little White. Pagkatapos lumaki, maaaring magpadala si Little White ng isang tao na lumilipad sa isang pag-swipe ng mga kuko nito. Kahit na ang mga genetic warriors na iyon ay may medyo malakas na depensa, ang matatalas na kuko ni Little White ay madaling maputol sa kanilang balat, na nagiging sanhi ng kanilang pagdugo ng husto. Malinaw, ang kasalukuyang lakas ng pakikipaglaban ni Little White ay mas malakas kaysa kay Huang Feng. Naturally, mas malakas din ito kaysa sa mga genetic warriors na iyon. Ang bilis ng pagpatay nito ay mas mabilis din kaysa kay Huang Feng. Makalipas ang halos kalahating oras, ang lahat ng genetic warriors sa pinangyarihan ay sa wakas ay nabura. Ang mga genetic warrior na ito ay nawalan ng kakayahang mag-isip para sa kanilang sarili at maaari lamang sumunod sa mga utos. Ang pangalawang pinuno na maaaring mag-utos sa kanila ay patay na, kaya ang mga genetic warrior na ito ay sumunod sa huling utos at patuloy na inaatake si Huang Feng. Kahit na isa o dalawa na lang ang natitira, at halatang hindi sila katugma ni Huang Feng at ng iba pa, umatake pa rin sila. Wala ni isa sa kanila ang nakatakas, at sa huli, nabura silang lahat. Kabanata 1083, Flop. Nang mapatay ang huling genetic warrior, sa wakas ay hindi napigilan ni Huang Feng ang kanyang sarili at nahulog sa lupa. Sa orihinal, noong siya ay nasa hotel, si Huang Feng ay nasugatan na, at bago pa gumaling ang kanyang mga sugat, sumugod siya rito at kinubkob ng daan-daang genetic warriors. Dapat malaman ng isang tao, ang mga genetic warriors na ito ay pawang mga first class na eksperto, bagamat ang ilan sa kanila ay simple ang pag-iisip at may isang paraan lamang, ang kanilang mga kasanayan ay hindi naman mahina. Hinarap sila ni Huang Feng, hindi kasing dali ng kanyang inaakala. At nakapagpatuloy si Huang Feng hanggang sa huli, hanggat nakinabang siya sa sarili niyang parang wave na subtle steps at sa mahimalang Six Pulses Godly Sword, ang mala wave na subtle steps ay makakatulong sa kanya na makaiwas sa mga pag-atake. Bagamat hindi niya ganap na naiwasan ang mga pag-atake dahil sa kalawakan, sadyang inilipat niya ang larangan ng digmaan sa mas malaking espasyo sa labas, kaya nakatulong pa rin sa kanya ang mala wave na subtle steps na makaiwas sa maraming pag-atake. Hindi rin maliit ang pag-andar ng Six Pulses Godly Sword, medyo malakas ang defensive power ng mga genetic warrior na ito, hindi man lang sila masasaktan ng mga ordinaryong bala, ngunit sa oras na ito, gumanap ang Six Pulses Godly Sword. Ang attack power ng Six Pulses Godly Sword ay malayo sa kung ano ang may kukumpara sa mga ordinaryong baril, kahit na ang kabagsikan ng mga high-level na sandata ng Six na si Feng Lihu, patuloy na ginamit ang Six Pulses Godly Sword para atakihin ang mga mahinang punto ng genetic warriors, na nagbigay daan sa kanya na maka-counter-attack habang umiiwas sa mga pag-atake. Sa bandang huli, ang kakayahang mabuhay ni Huang Feng ay dahil sa Little White at Little Eagle. Lalo na kay Little White, ang kasalukuyang combat power nito ay mas malakas pa kaysa kay Huang Feng. Masasabing karamihan sa mga genetic warrior na namatay ay pinatay nito, at maliit na bahagi lamang sa kanila ang pinatay ni Huang Feng. Bukod dito, hindi lamang nakapatay si Little White ng maraming genetic warrior, nakatulong din ito kay Huang Feng na harangan ang maraming pag-atake. Kung hindi, mahirap sabihin kung makakaligtas si Huang Feng.
Munting puti, munting agila, salamat. Humiga si Huang Feng sa lupa at nagpapasalamat na nagsabi sa kanyang dalawang kasama. Kasalukuyan siyang nasugatan ng husto, at ang dalawang maliliit na lalaki ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya. Puno rin ng mga sugat ang kanilang mga katawan. Malinaw, pagkatapos ng insidenteng ito, kailangan nilang dumaan sa napakahabang panahon ng paggaling. Gayunpaman, alam din ni Huang Feng na hindi pa tapos ang usapin dito. Ang pagpatay sa pangalawang pinuno at sa mga nakatataas ay simula pa lamang. Dahil pinili na niyang gawin ito, kailangan niyang gawin ito ng maigi. Sa orihinal, si Huang Feng ay walang gaanong interes sa kapangyarihan dito. Kung tutuusin, hindi naman siya sa lahat ng oras. Kaya, hanggat nakahanap siya ng isang mahusay na tagapagtaguyod, sapat na upang pangalagaan ang kanyang kumpanya. At saka, kapag malaki na ang kanyang kumpanya, hindi magiging madali para sa mga nakatataas na iyon na lumipat sa kanyang kumpanya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na ang pagnanais ng mga taong iyon para sa kapangyarihan ay napakalakas, at sila ay naghihinala. Hindi pa siya umaalis, at kasi simula pa lang ng kumpanya, pero nakamove na talaga sila sa kanya at sa kumpanya niya. Gusto ni Huang Feng na protektahan ang sarili niyang industriya, kaya kailangan niyang lumaban. Kapag nagsimula na ang usaping ito, hindi na balak tumigil si Huang Feng. Dahil ang backer na natagpuan niya ay hindi mapagkakatiwalaan, kung gayon siya ang magiging sarili niyang tagapagtaguyod. Iyon ang dahilan kung bakit inayos ni Huang Feng na makipag-ugnayan si Huang Bing sa mga opisyal sa gitnang antas. Magagamit din ang sarili niyang reputasyon sa mga tao. Pagdating ng panahon, dadagdagan niya ang propaganda at mas maganda ang epekto. Sa oras na iyon, makokontrol niya ang bansa. Oo, hindi nilayo ni Huang Feng na makontento lamang sa panig ng negosyo. Dahil ang mga taong nahanap niya ay hindi mapagkakatiwalaan, kung gayon siya ang magiging pinakamataas na gumagawa ng desisyon sa bansang ito. Nang hilahin ni Huang Feng ang kanyang pagod na katawan pabalik sa kumpanya, nalaman ni Huang Feng na ang lugar na ito ay inatake din, at maraming security personnel ang nasugatan. Anong problema? Tanong ni Huang Feng kay Marcus. Pagkaalis mo, maraming sundalo ang pumunta dito at gustong pumasok. Sabi nila, kinuha na ang lugar na ito at pinaalis na kami. Siyempre, hindi kami payag, kaya nagkaroon ng conflict sa kanila. Halatang handa sila, pero hindi pushover ang mga tao namin, kaya sa wakas ay natalo namin sila. Gayunpaman, marami rin ang nasawi sa panig namin, sabi ni Marcus. Sa oras na ito, ang kanyang kaliwang kamay ay nakabenda pa, at maraming mga sugat sa kanyang mukha. Obviously, nasugatan din siya sa conflict kanina lang. Ang mga security personnel na ito ng kumpanya ni Huang Feng ay maingat na pinili nila ni Marcus. Naranasan na nila ang zombie apocalypse, at mayroon silang mayamang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, sa gayong maliit na salungatan, ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi mas masahol kaysa sa mga sundalong iyon. Bilang karagdagan, ito ang kanilang teritoryo, kaya maaari silang gumamit ng maraming bagay. Sa huli, matagumpay nilang natalo ang mga taong iyon. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang pakikitungo ni Huang Feng sa mga nakatataas na iyon. Kung hindi, kahit na matalo sila ni Marcus ng isang beses, ang kabilang partido ay mag-oorganisa muli ng mga tao. Ngayon, halatang hindi na niya kailangang alalahanin iyon. Makitungo sa patay at nasugatan ng maayos. Huwag mag-alala tungkol sa pera. Huwag hayaan ang lahat na mabaigo. Sabi ni Huang Feng kay Marcus na may malamig na mukha. Hindi inaasahan ni Huang Feng na sunod-sunod ang mga pamamaraan ng mga taong iyon. Kakaalis lang niya, at talagang inatake nila ang kumpanya niya. Bukod dito, gumamit pa sila ng maraming armas. Kung hindi siya bumalik, nawasak na ang kumpanya. Well, alam ko na ang gagawin. Tumango si Marcus at sinabing, ang mga taong iyon ay mga taong matagal na niyang nakausap, at lahat ay may nararamdaman para sa isa't isa. Masama ang loob niya, kaya syempre, hindi niya sila pakikitunguhan ng masama at hahayaan silang damyugo ng walang kabuluhan. Hayaan mo akong makita si Huang Bing. Pagkatapos ng pagtuturo ni Huang Feng kay Marcus, tinawagan niya si Huang Bing. Sinabi ni Huang Feng kay Huang Bing ang tungkol sa naranasan niya. Para kay Huang Bing, natural na walang itatago si Huang Feng. Matapos sabihin sa kanya ang lahat, tinanong niya si Huang Bing,
kung gusto nating agawin ang kapangyarihan ngayon, mayroon ba tayong magandang pagkakataon? Napakagaling. Sinabi ni Wang Bing nang hindi nag-iisip, sa totoo lang, pagkatapos ng nakaraang publisidad, mayroon kang maraming prestihiyo sa publiko, sa gobyerno, at sa hukbo. Ang mga gustong gumawa ng hakbang sa amin ay ang mga nakatataas lamang. Sa mga araw na ito, nakipag-ugnayan ako sa maraming opisyal sa gitnang antas at nalaman na mayroon silang magandang impresyon sa iyo. Kung ano ang nangyari ngayon, malamang na hindi nila alam ang mga nakatataas na bagay tungkol dito, ngayon ay hindi pa nila alam ang mga nakatataas sa iyo. Hindi imposible para sa amin na makakuha ng suporta ng mga nasa gitnang antas na opisyal, syempre, kailangan pa rin naming gumawa ng ilang publisidad at gumastos ng pera. Tumango si Huang Feng at sinabi, ipaubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Kapag oras na para gamitin ito, huwag kang maging maramo, unawain mo. Kabanata 1084. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Huang Feng na siya ay talagang mayaman. Ngayon, kapag gumawa siya ng mga bagay, hindi niya kailangang isaalang-alang ang problema ng pera. Ito ay hindi tulad ng dati. Bagamat mukha siyang mayaman, hindi niya ito magagamit. Kailangan niyang kalkulahin kung saan ang pinakaangkop na gamitin ito. Okay, young master, gagawin ko. Tumugon si Huang Bing. Hindi mate at tago ang katotohanang pinatay ni Huang Feng ang matataas na opisyal na iyon. Hindi intensyon ni Huang Feng na itago ito, ngunit itutulak din niya ang sisi sa matataas na opisyal na iyon na namatay na. Sa orihinal, ang bagay na ito ay nagsimula ng kabilang partido, kaya hindi nagsisinungaling si Huang Feng. Kasabay nito, sa ilalim ng propaganda ni Huang Bing, ang number 2 ay naging isang taong nagplano na agawin ang kapangyarihan. Upang makakuha ng kapangyarihan, sinaktan niya ang numero 1 upang maging tunay na namamahala sa bansang ito. Siyempre, bago nagsimulang ipakalat ni Huang Bing ang balita, ang number 1 ay umalis na sa mundong ito. Gayunpaman, ang kanyang pagkamatay ay hindi sinisi sa numero 2. Ang dalawang pinakamakapangyarihang tao sa bansang ito ay namatay ng magkasabay. Bukod dito, patay na rin ang iba pang matataas na opisyal. Biglang nagkagulo ang buong bansa. Maging ito ay mga ordinaryong tao, ibang opisyal, o sundalo, lahat sila ay nangangailangan ng bagong pinuno upang pamahalaan ang buong bansa at pamunuan ang lahat upang muling itayo ang kanilang sariling bayan. Sa oras na ito, ang pambansang bayani, si Huang Feng, na nagligtas sa mundo, ay muling pumasok sa mga mata ng lahat. Pagkatapos ng propaganda ni Huang Bing, tumaas ang imahe ni Huang Feng at mas mataas ang kanyang reputasyon sa mga tao. Bilang karagdagan sa kanyang sinasadyang pagkakaibigan, maraming tao ang naging matatag na taga-suporta ni Huang Feng. Pagkatapos noon, muling gumawa ng hakbang si Huang Feng. Ang kanyang kumpanya ay kasangkot sa lahat ng aspeto. Nagbigay siya ng mga posisyon sa maraming nabubuhay na tao. Gumastos din si Huang Feng ng malaking pera upang magbigay ng maraming proteksyon para sa mga ordinaryong tao, kabilang ang pagkain, tubig, at iba pa. Bilang karagdagan, nangako rin si Huang Feng na pangunahan ang lahat na muling itayo ang kanilang tinubuang bayan at bigyan ng lahat ng mas magandang bukas. Siyempre, tiyak na hindi lang si Huang Feng ang gustong umakyat sa posisyong iyon. Marami rin siyang kalaban. Gayunpaman, kahit na ang mga taong iyon ay sumigaw ng magagandang slogan at gumawa ng maraming pangako, hindi maraming tao ang naniwala sa kanila. Mas handang maniwala ang mga tao kay Huang Feng, ang taong nagligtas sa kanila. Mas alam ng mga nasa hukbo at opisyal kaysa mga ordinaryong tao. Alam nila na si Huang Feng ay napakalakas, hindi maisip na malakas. Bukod dito, ang pagkamatay ng matataas na opisyal na iyon ay sanhi ni Huang Feng. Kaya naman natakot din sila. Natatakot sila na kung kalabanin nila si Huang Feng at kinasusuklaman ni Huang Feng, malamang na may gagawin si Huang Feng sa kanila. Kinailangan nilang isipin ang kanilang sariling kinabukasan. Sa makatuwid, maging ito man ay ang mga tao, ang opisyal, o ang hukbo, ang suporta para kay Huang Feng ay muling tumaas. Ang isang bansa ay malinaw na hindi maaaring walang pinuno. Sa huli, natalo ni Huang Feng ang maraming kalaban at matagumpay na nakaakyat sa posisyong iyon. Hindi sinira ni Huang Feng ang kanyang pangako. Matapos siyang maluklok sa kapangyarihan, ipinakilala niya ang ilang mga patakaran upang protektahan ang paggamit ng lahat.
Ang pagtatayo ng buong bansa ay biglang bumilis ng husto, na naging dahilan para maniwala ang lahat kay Huang Feng na higit na umasa sa isang mas magandang bukas. Damn, this position is really not something that ordinary people can do. Umupo si Huang Feng sa kanyang opisina at bumantong hininga. Pagkatapos ng lahat, ito ay pamamahala ng isang bansa, hindi lamang isang kumpanya. Napakaraming bagay ang kasangkot sa isang bansa. Ang lahat ng aspeto ng mga bagay ay kailangang isaalang-alang at mapagpasyahan ni Huang Feng. Biglang umakyat si Huang Feng sa posisyong ito. Wala siyang karanasan noon kaya maraming bagay ang hindi niya maintindihan. Kung hindi siya tinulungan ni Huang Bing, lalo siyang mapapagod. Sa pagtingin sa matataas na stack ng mga dokumento sa kanyang mesa, naramdaman ni Huang Feng ang pananakit ng ulo. Higit pa rito, wala nang mahabang panahon bago siya umalis sa mundong ito. Kailangan niyang maghanda para sa kanyang pag-alis. At ang paghahandang ito ay natural na humingi ng tulong mula sa storage box muli. Kaya, muling pumunta si Huang Feng sa storage box store at naghanda na muling makipagpalitan ng mga item. Nang piliin ni Huang Feng ang target at gumawa ng palitan, isang tao ang lumitaw sa kanyang harapan nang wala sa hangin. Kung makikita ng iba ang taong ito, magugulat sila dahil ang taong ito na kalalabas lang ay eksaktong kapareho ni Huang Feng. Maging ito ay ang hitsura, taas, timbang, at iba pa, silang lahat ay eksaktong pareho na parang inukit mula sa parehong amag. Ang taong ito na kamukhang kamukha ni Huang Feng ay isa pang alipin na ipinagpalit ni Huang Feng. May pangalan siya sa storage box store na tinatawag na puppet. Walang espesyal na kakayahan. Ang tanging tampok ay na siya ay eksaktong kapareho ng host. Maging ito ay ang hitsura o ang karaniwang mga gawi, lahat sila ay pareho. Bukod dito, kahit na mayroon lamang isang kakayahan, ang presyo ay napakataas. Gayunpaman, kahit na mataas ito, gusto pa rin ni Huang Feng na makipagpalitan. Kung tutuusin, hindi siya maaaring manatili dito sa lahat ng oras, at ang puppet na ito ay halatang makakatulong sa kanya na malutas ang problema pagkatapos niyang umalis. Gayunpaman, dahil walang kakayahan ang puppet na ito, kailangan pa rin ni Huang Feng na makipagpalitan ng ilang talento sa lugar na ito para maging think tank nitong puppet at tulungan siyang pamahalaan ang bansa sa likod ng mga eksena. Pagkatapos ng lahat, si Huang Bing ay napakahusay sa pamamahala ng kumpanya, at mayroon pa siyang kumpanyang dapat pamahalaan. Sa makatuwid, hindi niya palaging matutulungan itong puppet na pamahalaan ang bansa. Sa makatuwid, muling gumastos si Huang Feng ng pera para ipagpalit sa isang dosenang alipin. Lahat sila ay mga talento sa pamamahala. Ang bawat isa sa kanila ay hindi mas masahol kaysa sa mga taong nasa opisyal na sa loob ng mga dekada. Bukod dito, napakatalino nila. Mas mahusay sila kaysa kay Huang Feng, isang rookie. Sa orihinal, hindi gaanong kailangan ang pagtulong sa puppet na maging numero 1. Gayunpaman, upang ganap na makontrol ang bansa sa hinaharap, handa si Huang Feng na ilagay ang mga ipinagpalit na alipin na ito sa pamahalaan. Pagkatapos nito, tutulungan niya silang umasenso hanggang sa makapasok sila sa top management. Sa wakas, tutulungan nila itong puppet sa ibabaw at ganap na kontrolin ang bansa. Sa mga taong ito, makakapagpahinga na ako sa wakas. Tiningnan ni Huang Feng ang mga aliping ipinagpalit niya at masayang nag-isip. Gayunpaman, nang isipin niya ang kanilang presyo, medyo nakaramdam ng pananakit ng ulo si Huang Feng. Napakataas ng presyo ng mga aliping ito, lalo na ang walang kwentang puppet. Ang isang tao ay nagkakahalaga ng 200 milyon. Sa space-time na ito ay 20 bilyon. Ito ay tiyak na hindi isang maliit na bilang. Bilang karagdagan, ang bansang ito ay ganap na magiging bansa ni Huang Feng sa pagsisikap ng mga aliping ito. Sa makatuwid, hindi maaaring balewalain ni Huang Feng ang pagtatayo ng bansang ito. Ang kanyang malaking halaga ng ipon ay mabilis na bababa. Kabanata 1085. Gamit ang mga puppet at alipin, sa wakas ay mapalaya na ni Huang Feng ang kanyang sarili mula sa mga bagay na nakakagambala. Hanggang sa oras na ito, si Huang Feng ay may oras at lakas para gawin ang sarili niyang mga bagay. Gayunpaman, ang kasalukuyang mundo ay halos nawasak ng mga zombie, at walang karapat-dapat na laruin. Bukod dito, dahil sa oras, mayroon pa ring mga sporadic zombie sa ilang mga paligid na lugar,
kaya ang mundong ito ay hindi masyadong ligtas. Gaya ng naisip ni Huang Feng, ang kanyang trilyong ipon ay parang umaagos na tubig, na patuloy na nauubos dahil gusto niyang mamuhunan sa mundo, kontrolin ang bansang ito, at muling itayo ang bansang ito. Nangangailangan ito ng pera. Ang pagtatayo ng isang bansa ay tiyak na nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Sa makatuwid, naisip ni Huang Feng na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pera, ngunit ngayon, nalaman niyang masyado siyang nag-iisip. Sa plano ni Huang Feng, ang bansang ito na tinatawag na Nans ang magiging base camp niya sa hinaharap. Ang kanyang mga bagay sa katotohanan ay maaaring dalhin dito upang ibenta. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay nawasak ng mga zombie. Masasabing may kulang sa lahat. Sa makatuwid, ito ay isang ganap na walang laman na merkado, at walang sinuman ang makikipagkompetensya sa kanya. Para sa ibang mga bansa, si Huang Feng ay namuhunan din sa kanila. Gusto niyang gawing sariling base ang lugar na ito, at sa hitsura nito, napakaposible para sa kanya na gawin iyon. Gayunpaman, dahil sa pagkawasak na dulot ng mga zombie, wala nang maraming magagandang bagay na natitira sa mundong ito. Iniisip na ngayon ni Huang Feng kung ano ang dapat niyang ibalik sa totoong mundo. Bagaman ang mundong ito ay ang katapusan ng mundo, hindi ito nangangahulugan na ang mga bagay dito ay mas mahusay kaysa sa tunay na mundo. Sa katunayan, sa ilang aspeto, ang mundong ito ay hindi kasing ganda ng totoong mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit binalak ni Huang Feng na ibenta ang mga bagay sa totoong mundo. Gayunpaman, sa ilang mga aspeto, ang mundong ito ay mas advanced kaysa sa totoong mundo. Halimbawa, pagdating sa mga armas at kagamitan, ang mundong ito ay mas advanced kaysa sa totoong mundo. Sa makatuwid, nang iniisip ni Huang Feng kung ano ang ibabalik sa totoong mundo, una niyang isinaalang-alang ang mga armas at kagamitan. Dahil sa serye ng mga patakaran ni Huang Feng, mayroon na siyang matatag na posisyon sa Nans. Walang sino man ang maaaring magbanta sa kanyang posisyon. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Huang Feng dito. Alam niya na minsan ay binabaliwala ng mga politiko ang kanyang mga utos para sa kanilang sariling kapakanan. Kapag ang mga nakatataas ay sarili niyang mga tao, siya ay tunay na magiging kalmado at ganap na makontrol ang bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto niyang makipagpalitan ng napakaraming alipin. Hindi alam ni Huang Feng kung ano ang gagawin. Hindi niya alam ang gagawin. Ngunit si Huang Feng ay hindi nasisiyahan dito. Alam niya na minsan ay binabaliwala ng mga politiko ang kanyang mga utos para sa kanilang sariling kapakanan. Kapag ang mga nakatataas ay sarili niyang mga tao, siya ay tunay na magiging kalmado. Pagkatapos ng panahong ito ng paglilinang at promosyon, mayroon na ngayong 3 sa mga nakatataas sa gobyerno na mga alipin na inayos ni Huang Feng. Ang karapatan ni Huang Feng na magsalita sa bansang ito ay muling tumaas. Ang ibang tao ay nasa matataas na posisyon. Sa tulong ni Huang Feng sa likod ng mga eksena, hindi masyadong mahirap ang ma-promote. Para kay Marcus, kasama niya si Huang Feng sa simula pa lang. Kahit na noong si Huang Feng ay nasa pinakamapanganib at pinakamahirap na panahon, hindi siya umalis sa tabi ni Huang Feng. Hindi siya tinatrato ni Huang Feng ng hindi patas. Siya ay inilipat sa labas ng Spacetime Organization at sa hukbo. Pagkatapos ng lahat, sa tulong ni Huang Feng, mabilis siyang tumaas sa ranggo. Sa hinaharap, isa siya sa pinakamahalagang katulong ni Huang Feng sa pagkontrol sa bansa. Pagkaalis ko, iiwan ko ang lugar na ito sa iyo. Kung mayroon kang anumang bagay sa hinaharap, sabihin mo lang kay Huang Bing. Siya ang magsusumbong sa akin. Nang si Huang Feng ay wala ng gaanong oras sa mundong ito, muli niyang tinipon ang lahat ng mga aliping ipinagpalit niya at sinabi sa kanila kung ano ang gagawin pagkatapos niyang umalis. Dahil lahat sila ay mga aliping ipinagpalit ni Huang Feng, ang kanilang katapatan kay Huang Feng ay natural na hindi kailangang pagdudahan. Kahit hilingin sa kanila ni Huang Feng na mamatay, hindi sila magdadalawang isip. Sa makatuwid, natural na wala silang pagtutol sa pagsasaayos ni Huang Feng. Ang sa wakas ay pinili ni Huang Feng na alisin ay ang disenyo ng isang bulletproof vest. Ito ang resulta ng pagpili ni Huang Feng pagkatapos ng maraming pagpili. Sa totoo lang, mayroon ding mga bulletproof na vest, ngunit ang mga bulletproof na vest na iyon ay malinaw na hindi maihahambing sa pinili ni Huang Feng sa mga tuntunin ng epekto at bigat.
Ang bigat ng bulletproof vest na ito ay katumbas lamang ng bigat ng isang ordinaryong t-shirt. Gayunpaman, ang kakayahan nitong hindi tinatabla ng bala ay medyo malakas. Kahit na ito ay kinuna ng malapitan, hindi magkakaroon ng kahit kaunting problema. Hindi ito maarok ng malakas na sniper rifle. Gayunpaman, dahil sa nakaraang USB flash drive, nag-isip din si Huang Feng ng ibang paraan. Iyon ay upang kopyahin ang maraming impormasyon sa isang USB flash drive. Sa wakas ay maaari niyang piliin na kunin ang USB flash drive. Kung kaya niyang ilabas ang USB flash drive, ito ay katumbas ng pagkuha ng maraming hanay ng impormasyon. Nag-aalala si Huang Feng na hindi ito papayagan ng storage box, kaya gumawa siya ng 2 set ng paghahanda. Nang lumipas ang huling segundo, muling nagbago ang eksena sa harap ni Huang Feng. Umalis siya sa apocalypse at bumalik sa kanyang villa sa realidad muli. Sa pagtingin sa tahimik na kapaligiran sa kanyang paligid, dahan daw ang hinayaan ni Huang Feng ang kanyang sarili na makibagay. Sure enough, hindi pa rin gumagana. Hindi nagtagal, mapait na ngumiti si Huang Feng sa kanyang sarili. Ngayon lang, hiniling sa kanya ng storage box na pumili ng isang bagay na ilalabas. Una niyang pinili ang USB flash drive, at pumayag din ang storage box. Gayunpaman, hiniling sa kanya na pumili ng isa sa mga dokumento. Yung iba naman, tatanggalin sila. Malinaw, alam din ng storage box kung ano ang iniisip ni Huang Feng at ayaw niyang samantalahin ang butas. Kaya, sa huli, pinili pa rin ni Huang Feng ang disenyo ng bulletproof vest. Gayunpaman, hindi masyadong nadismaya si Huang Feng. Ngayon, sa espasyo-panahong iyon, ang pinakamaunlad na bansa ay kontrolado niya, at ang mga bagay doon ay magiging kanya. Naniniwala pa rin siya sa kakayahan ni Huang Bing sa memorya. May pagkakataon pa siyang makita si Huang Bing sa hinaharap. Maaari niyang hilingin kay Huang Bing na kabisaduhin ang ilang impormasyon, at pagkatapos ay isulat ito sa villa sa dimensional na espasyong iyon at ibigay ito sa kanya. Bagamat ito ay magiging mas mabagal, ito rin ay isang nababaluktot na paraan. Matapos ilagay ang disenyo ng bulletproof vest sa storage box, tumayo si Huang Feng, nag-ayos, at lumabas ng kanyang silid. Pagkaalis ni Huang Feng sa silid, dumiretso siya sa katabi niyang silid. Dito nakatira si Suyamo. Gusto siyang kausapin ni Huang Feng sa oras na ito at pag-usapan ang tungkol sa mga mithiin sa buhay. Hindi lang niya alam kung bubuksan ni Suyamo ang pinto. Knock, knock, knock. Marahan na kumatok si Huang Feng sa pinto ng kwarto ni Suyamo. Natatakot siya na kung siya ay masyadong maingay, gisingin niya ang mga tao sa iba pang 2 silid. Gayunpaman, ang hindi alam ni Huang Feng ay sa oras na ito, gising pa rin ang mga tao sa 2 pang silid. Si Xi Mengjiao ay gising pa rin dahil sa insidente sa pool sa gabi, at si Tang Mazo ay nag-iisip kung pupunta si Huang Feng upang hanapin siya ngayong gabi, kaya pareho silang gising. Kabanata 1086. Sinota. Ang bahagyang kinakabahang boses ni Suyamo ay narinig sa silid. Nang marinig ni Suyamo si Huang Feng na kumakatok sa pinto, hindi siya natutulog. Gayunpaman, orihinal niyang binalak na magpanggap na tulog, ngunit hindi sumuko si Huang Feng at patuloy na kumakatok. Natatakot siyang marinig ng mga tao sa 2 katabi nilang silid, kaya kailangan niyang gumawa ng ingay. At si Huang Feng ay kumakatok pa rin sa kanyang pinto sa sobrang late na oras. Si Suyamo ay natural na nag-iisip ng higit pa sa kanyang puso, at siya ay kinakabahan. Ako ito, buksan ang pinto, sabi ni Huang Feng. Huang Feng, anong problema? Huli na, pag-usapan natin ito bukas, sabi ni Suyamo. No, I have something urgent to find you. I have to say it today. Bilasan mo buksan ang pinto. Aalis ako pagkatapos kong magsalita. Hindi agad sumuko si Huang Feng. Hindi ito masyadong maganda. Huli na, nakakaabala, sabi ni Suyamo. Ano ang hindi komportable dito? Okay lang, patuloy ni Huang Feng. Gayunpaman, kahit na hindi sumang-ayon si Suyamo sa paglalarawan ni Xi Mengjiao kay Huang Feng bilang isang pervert sa kanyang puso noon, sa oras na ito, gusto pa rin ni Huang Feng na pumasok. Kung talagang wala siyang ibang iniisip, hindi siya naniniwala. Kaya, tumanggi siyang buksan ang pinto para kay Huang Feng. Walang pagpipilian si Huang Feng. Naisip niya sa labas, ayaw mo akong pagbuksan ng pinto. Hindi ba ako pwedeng pumasok?
Pagkatapos mag-isip tungkol dito, muling ipinatong ni Huang Feng ang kanyang kamay sa hawakan ng pinto. Pagkatapos, ginamit ang unlock skill ng magnanakaw. Sa isang click, ang pinto na orihinal na nilock ni Su Yamo ay madaling binuksan ni Huang Feng. Biglang pumasok si Huang Feng, at agad na isinara ang pinto. Gayunpaman, ang hindi alam ni Huang Feng ay nang kumatok siya sa pintuan ni Su Yamo. Hindi lamang ito narinig ni Su Yamo, kundi pati na rin sina Xi Mengzhao at Tang Mazo sa tabi. Hindi nakatulog ang dalawa, at napakatahimik sa labas. Anumang tunog ay maaaring palakasin. Ang tunog ng pagkatok ni Huang Feng sa pinto ay tila hindi sinasadyang pinigilan, kaya madaling narinig ito ng dalawang babae. Pagkatapos noon, narinig din nilang dalawa ang tunog ng pagbukas ni Huang Feng ng pinto. Gayunpaman, hindi sila lumabas, kaya hindi nila alam na si Huang Feng ang nagbukas ng pinto. Sa halip, inisip nila na si Su Yamo ang nagbukas ng pinto para kay Huang Feng. Pervert talaga si Huang Feng. Kahit na iniisip niyang si Su Yamo ang nagbukas ng pinto para kay Huang Feng, inisip pa rin ni Xi Mengzhao na si Huang Feng ay isang pervert nang pumunta siya sa kwarto ni Su Yamo ng gabing-gabi. Iniisip kung ano ang ginawa ni Huang Feng sa kanya sa swimming pool, pati na rin ang ugali ni Su Yamo at Tang Mazo, lalong namula ang mukha ni Xi Mengzhao. Gulong-gulo na ang isip niya, at hindi na siya inaantok. Narinig din ni Tang Mazo ang tunog ng pagbukas ng pinto, ngunit wala siyang ibang iniisip. Sa halip, tuwang-tuwa siya. Bagamat umaasa rin siya na darating si Huang Feng para hanapin siya, sa pagkakataong iyon, bagamat mahihiya siya, tiyak na mas magiging masaya siya. Gayunpaman, hindi masama para kay Huang Feng na hanapin si Sister Yamo. Pagkatapos ng lahat, sa puso ni Tang Mazo, si Su Yamo ang tunay na unang asawa. Walang masama kung unang hanapin siya ni Huang Feng. Bukod dito, lubos na nagpapasalamat si Tang Mazo kay Su Yamo. Kasabay nito, kung talagang unang dumating si Huang Feng para hanapin siya at nalaman ni Sister Yamo, maaaring hindi masaya si Sister Yamo. Malinaw, pinag-isipan ito ni Tang Mazo ng mas malalim. Kung nakipagtalik muna si Huang Feng kay Sister Yamo, hindi niya kailangang kusa na magpigil kapag nakikipag-ugnayan kay Huang Feng sa hinaharap. Natatakot siya na baka malungkot si Sister Yamo kapag nakita niya ito. Huang Feng, bakit ka pumasok? Nang makitang pumasok si Huang Feng, nagulat si Su Yamo, na nakahiga sa kama. Nasa iyo ang susi ng kwartong ito. Di ba sabi mo binigay mo sakin? Panipi, malinaw, naisip ni Su Yamo na pumasok si Huang Feng dala ang susi. Gayunpaman, walang pakialam si Huang Feng. Naglakad siya sa harap ni Su Yamo at binuhat siya. Pagkatapos, umupo siya sa kama at inilagay si Su Yamo sa kanyang kondangan. Tinapik siya nito ng 2 beses at sinabing, I asked you to open the door, but you didn't. Do you know that you were wrong? Matapos maipit sa kanyang kondangan at hampasin ni Huang Feng, biglang namula ang mukha ni Su Yamo. Masyadong nakakahiya para sa kanya. Nang makitang gusto pa rin siyang paluan ni Huang Feng, bagamat hindi masakit, mabilis na humingi ng awa si Su Yamo. Alam kong mali ako. Alam kong mali ako. Do you dare to do it again next time? Tanong ni Huang Feng. Hindi na ako mangangahas na ulitin iyon. Natakot si Su Yamo na patuloy siyang sasampalin ni Huang Feng, kaya mabilis siyang sumagot. Next time I ask you to open the door, bubuksan mo ba? Oo, bubuksan ko. Nasiyahan si Huang Feng at tinulungan si Su Yamo na makatayo. Pagkatapos noon, hindi na pinaalis ni Huang Feng si Su Yamo. Sa halip, diretso niya itong inakbayan. Gusto kong pumasok. Kailangan ko ba ang susi? Buong pagmamalaking sinabi ni Huang Feng kay Su Yamo, gayunpaman, bagamat maaari akong pumasok, mali ang ginawa mo ngayon. Alam mo ba iyon? Alam ko. Inilibot ni Su Yamo ang kanyang mga mata kay Huang Feng at sinabi. Gusto niyang umalis sa mga bisig ni Huang Feng, ngunit hindi siya pinayagan ni Huang Feng na gawin iyon. Di ba sabi mo may kakausapin ka sakin? Ano ito? Natatakot si Su Yamo na may gawin si Huang Feng na nakakahiya sa kanya, kaya mabilis niyang iniba ang paksa. Siyempre ito ay pag-usapan ng tungkol sa buhay at mga pangarap, malumanay na sabi ni Huang Feng habang itinutuwid niya si Su Yamo at pinatingin ito sa kanya. Nang makita ang hitsura sa mga mata ni Huang Feng, nakaramdam muli ng kahihiyan si Su Yamo. Tila may naintindihan siya mula sa mga mata ni Huang Feng.
Ibinaba niya ang ulo niya at hindi na naglakas loob na tumingin sa kanya. Hindi rin siya naglakas loob na isipin ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Huang Feng. Gayunpaman, ibinaba ni Huang Feng ang kanyang ulo at hinalikan si Suyamo sa labi. Nang inag ang katawan ni Suyamo. Bago pa siya makapag-react, umalis na si Huang Feng. Yamo, mahal kita. Tumingin si Huang Feng kay Suyamo at malumanay na sinabi. Itinaas ni Suyamo ang kanyang ulo at tumingin kay Huang Feng. Pulang-pula ang kanyang mga pisngi at ang kanyang mga mata ay kaakit-akit na malapit ng tumulo. Tumingin siya kay Huang Feng at magiliw na sinabi, mahal din kita. Pagkatapos noon ay naghalikan ulit silang dalawa. Sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Suyamo. Kahit na medyo nahihiya pa siya, talagang pinaghandaan niya ang araw na ito. Matapos niyang kumpirmahin na si Huang Feng ang isa, inaasahan niyang darating ang araw na ito. Nang hilingin sa kanya ni Huang Feng na lumipat sa villa kasama niya, alam niya na ang araw na ito ay hindi masyadong malayo. Ngayon ang unang araw ng paglipat, kaya may mga inaasahan siya sa kanyang puso. Hindi na kailangang pagdudahan ang nararamdaman nilang dalawa. Para kay Suyamo, tinanggap ni Huang Feng ang malupit na pangangailangan ng kanyang pamilya nang hindi nag-iisip. Para kay Suyamo, para kay Huang Feng, tinanggap pa niya na may iba siyang babae. Makikita na sa puso nilang dalawa, napakahalaga ng posisyon ng isa't isa. At natural na nabuo ang ganitong uri ng relasyon nilang dalawa. Kabanata 1087. Mukhang may nagawang mabuti sina Sister Yamo at Huang Feng. Si Tang Mazo, na nasa kabilang silid, ay nag-isip habang nakahiga sa kama. Matagal nang nasa kwarto ni Suyamo si Huang Feng, at walang ingay na lumabas siya sa pinto. Hindi inisip ni Tang Mazo na si Huang Feng at Suyamo ay nag-uusap lamang. Gayunpaman, walang negatibong emosyon si Tang Mazo. Pagkatapos ng lahat, si Suyamo ay opisyal na kasintahan ni Huang Feng. Normal lang sa kanila ang magkaroon ng relasyon. Darating din ang araw na ito maya-maya. Inaasahan pa ni Tang Mazo na darating ang araw na ito ng mas maaga. Sa ganoong paraan, makakagawa pa siya ng isang hakbang kasama si Huang Feng. Ngayon, malinaw na wala siyang ganoong mga alalahanin sa hinaharap. Naisip pa ni Tang Mazo na si Sister Yamo ang magpapadali sa relasyon nila ni Huang Feng. Kung tutuusin, ayon sa intensyon noon ni Sister Yamo, kailangan niyang makipag-alyansa sa kanya. Sa ganoong paraan, mapipigilan niya ang ibang babae na mapalapit kay Huang Feng. Kung ganoon, ang kanyang posisyon sa puso ni Huang Feng ay magiging matatag. Iyon ay mas mahalaga. Sa makatuwid, masaya si Tang Mazo na makita ang relasyon nina Huang Feng at Suyamo ngayong gabi. Gayunpaman, may isa pang tao sa villa na hindi nag-iisip. Hindi pa natutulog si Xi Mengjiao. Bagamat hindi niya ito inamin, binibigyang pansin ni Xi Mengjiao ang mga galaw sa silid ni Suyamo. Napagtanto niya na si Huang Feng ay matagal nang nandoon at hindi pa lumalabas. Kahit na wala siyang karanasan, alam ni Xi Mengjiao na hindi basta-basta mag-uusap ang isang lalaki at isang babae sa isang kwarto ng gabing-gabi. At saka, magkarelasyon silang dalawa kaya mas imposibleng mag-chat lang sila. Napakalaking pervert ni Huang Feng. Alam kong hindi niya hahanapin si Sister Yamo ng gabing-gabi. Mapait na inisip ni Xi Mengjiao sa kanyang puso. Gayunpaman, nang maisip niya ang pisikal na contact ni Huang Feng at ng kanyang sarili sa swimming pool ngayon, at ang pag-iisip na nasa kanyang mga bisig, naramdaman ni Xi Mengjiao na uminit ang kanyang buong katawan. Parang ang mga kamay ni Huang Feng ay nasa kanyang katawan. Damn it, damn it. How can I always think of that pervert? It's all his fault. He's a bastard. Si Xi Mengjiao ay patuloy na nag-iisip sa kanyang puso. Patuloy niyang sinusubukang alisin sa kanyang isipan si Huang Feng, ngunit tila hindi ito naging matagumpay. Magandang umaga, Mengjiao. Kinaumagahan, nang lumabas si Xi Mengjiao sa kanyang silid, nagkataon na nakita niya si Huang Feng na lumabas sa kanyang silid na may panibagong hitsura sa kanyang mukha. Bakas sa mukha nitong lalaking ito ang mayabang. Halata namang napakaganda ng mood niya. Kagabi, pagkatapos makipagtalik ni Huang Feng kay Qicheng sa kwarto ni Suyamo, nag-alala si Suyamo na malaman ng dalawa pa niyang kapatid ang tungkol sa bagay sa pagitan nila ni Huang Feng. Kaya sa kalagitnaan ng gabi, pinabalik si Huang Feng sa kanyang silid. Bagamat ayaw ni Huang Feng, alam niyang mahiyain si Suyamo. Kaya sa huli, makakabalik na lang siya sa kanyang silid.
Bagamat hindi niya natulog si Suyamo sa kanyang mga bisig, si Huang Feng ay halatang nasa mabuting kalagayan dahil mas mapalapit siya kay Suyamo. Gayunpaman, nang makita ni Xi Mengzhou si Huang Feng, siya ay likas na nabigla. Medyo umiiwas ang kanyang mga mata, at hindi siya nang ahas na tumingin sa mga mata ni Huang Feng. Natarante siya at bumaba. Bakit kakaiba ang babaeng ito? Tiningnan ni Huang Feng ang kakaibang pag-uugali ni Xi Mengzhou at nag-isip ng may pagdududa sa kanyang puso. Pagkatapos, bumaba siya at naghanda na pumunta sa kusina para maghanda ng almusal ng pag-ibig para kay Yumo. Sa oras na ito, si Xi Mengzhou ay tulala sa bulwagan. Kagabi, pagkatapos ng mahabang pakikibaka kay Huang Feng sa kanyang isipan, hindi pa rin niya maalis sa kanyang isipan. Pagkatapos noon ay nakatulog siya sa pagkataranta. Ang higit na ikinahiya niya ay sa kanyang panaginip, hindi siya pinabayaan ni Huang Feng at sinamantala siya sa iba't ibang paraan. Ang kanyang sariling reaksyon din ang nagpahiya sa kanya. Talagang nakipagtulungan siya sa mga aksyon ni Huang Feng na sinamantala siya. Sa makatuwid, nang makita niya si Huang Feng ngayon, hindi siya nang ahas na tumingin kay Huang Feng. Natatakot siya na makita ni Huang Feng ang kanyang iniisip at malaman na ginawa niya ang mga nakakahiyang bagay sa kanyang panaginip. Kasalanan ni Huang Feng ang lahat. Tahimik na nag-isip si Xi Mengzhou sa kanyang puso. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi pa rin siya naglakas loob na harapin si Huang Feng, kaya sa kanyang puso lamang siya nagreklamo. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ay nakatira sa parehong vilya. Nang mag-almusal na, nagkita ulit silang apat. Upang maiwasan ang mga tingin ni Huang Feng, palaging ibinababa ni Xi Mengzhou ang kanyang ulo upang kainin ang kanyang pagkain. Mengzhou, ano bang nangyayari sa iyo? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Nakita ni Tang Mazo ang hitsura ni Xi Mengzhou at nagtanong, hindi ka masyadong maganda. Hindi ka ba nakahinga ng maayos kagabi? Hindi, maayos na ang katawan ko. Nakapagpahinga ako ng maayos kagabi, mabilis na sabi ni Xi Mengzhou. Natatakot na baka mapansin ni Tang Mazo na may mali. Mengzhou, ano bang nangyayari sa iyo? Bakit ang lakas ng reaksyon mo? Ang nag-aalalang hitsura ni Xi Mengzhou ay lalong naguluhan kay Tang Mazo. Wala naman. Mabilis na ibinaba ni Xi Mengzhou ang kanyang ulo para kumain muli. Tiningnan siya ni Tang Mazo nang may pagkalito, hindi alam kung ano ang mali sa kanya. Sa kabilang banda, si Huang Feng sa kabilang panig ay tila hindi napansin ang pagiging abnormal ni Xi Mengzhou. Kumuha siya ng side dishes para kay Suyamo at nag-aalalang nagtanong, Yamo, kumusta ang pahinga mo kagabi? Pinandilata ni Suyamo si Huang Feng pagkatapos ay tumingin sa dalawang kapatid na babae sa paligid niya na may kasalanan. Nang makita niyang parang wala silang napansin na kakaiba, sinabi niya, napakaganda. Mabuti iyan. Kumain ka pa at bumalik ka ng maaga ngayong gabi. Gagawa ako ng masasarap na pagkain para mapalusog mo ang iyong katawan, sabi ni Huang Feng. Nahihiyang. Tumugon si Suyamo, ngunit bahagyang ngumiti si Tang Mazo at sinabing, sa palagay ko ay hindi lang si Sister Yamo ang kailangang pakainin ang kanyang katawan, tama ba? Malinaw na sinadya ni Tang Mazo na kailangan din ni Huang Feng na pakainin ang kanyang katawan. Sabagay, pagod na pagod siya kagabi. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Huang Feng. Tumingin siya kay Tang Mazo at nakangiting sinabi, oo, kailangan din ninyong pakainin ang inyong katawan. Hindi ka gaanong maganda kamakailan. Hindi ba maayos ang trabaho? Tila naunawaan ni Suyamo ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Tang Mazo, at lalo siyang napahiya. Oo, medyo mahirap, ngunit kakayanin ko ito sa ngayon, sabi ni Tang Mazo. Kung may hindi mo kayang lutisin, sabihin mo sa akin. Tutulungan kitang malutas ito, sabi ni Huang Feng, pagkatapos ay tumingin kay Suyamo at sinabing, Yamo, naisip ko ang Changzhou Group na binanggit mo noon. Baka pwede mong baguhin ang iyong focus. Kabanata 1088, Paglipat ng focus. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Suyamo kay Huang Feng nang may pagdududa. Maging si Xi Mengzhou, na hindi nang ahas na tumingin kay Huang Feng noon, ay itinaas ang kanyang ulo sa oras na ito at tumingin kay Huang Feng nang may pagtataka. Siya ay nagmamalasakit sa Changzhou Group gaya ni Suyamo, kaya sa oras na ito, wala siyang pakialam sa pagiging mahiyain. Ang dating direksyon ng negosyo ng Changzhou Group ay pangunahin sa mga kosmetiko, ngunit ngayon ay marami kang kakompetensya sa direksyong ito.
Bukod dito, ang merkado sa Qing Province ay puspos na, at ang bilis ng iyong pag-unlad sa pambansang merkado ay hindi sapat na mabilis. Kung tutuusin, ang iyong mga produkto ay hindi masyadong nangunguna. Sa makatuwid, ang Changzhou Group ay pumasok na ngayon sa isang bottleneck period. Bagamat ito ay hindi napakabilis na umunlad. Parehong tumanggo sina Su Yamo at Xi Mengzhou bilang pagsang-ayon. Siyempre, alam nila ang problemang kinakaharap ng kumpanya nila ngayon. Ang mga tao sa parehong industriya sa lalawigan ng Qing, sa pamumuno ni Manager Yuan, ay tila nagsaanib puwersa upang alisin sila sa industriya. Gayunpaman, kahit na alam nilang dalawa ang tungkol sa sitwasyong ito, wala silang magandang paraan upang malutas ito. Hindi man sila mahina, mas malakas ang lakas ng kabilang partido ng magsanib puwersa. Bukod dito, nasa likod nila ang suporta ng isang malaking multinational na grupo. Bagamat ang atensyon ng kabilang partido ay hindi ganap na nakatuon sa Qing Province, sapat na ang kaunting pagsisikap upang pahirapan sina Su Yamo at Xi Mengzhou. Nang makitang hindi tumanggi sina Su Yamo at Xi Mengzhou, nagpatuloy si Huang Feng, kaya, iminumungkahi ko na buksan mo ang isang bagong direksyon at ilipat ang iyong focus. Kung tungkol sa negosyo ng kosmetiko, sapat na upang mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon. Sa katunayan, si Huang Feng ay may ilang space-time sa likod niya. Ngayon, hindi bababa sa dalawa sa kanila ang nangangailangan ng mga pampaganda, kaya ayaw niyang tuluyang talikuran ng Changzhou Group ang negosyong ito. Gayunpaman, dahil sa kanyang kasalukuyang kakayahan sa transportasyon, hindi siya makapagdala ng napakaraming mga pampaganda sa ibang space-time sa ngayon. Naisip niya na sapat na upang hayaan ang Changzhou Group na mapanatili ang kasalukuyang sukat. Kapag nakapagdala siya ng malalaking dami sa hinaharap, hindi imposibleng hayaan silang palawakin ang sukat. Sa katunayan, si Huang Feng ay may maraming ipon ngayon. Kung tutuusin, sa nakaraang space-time, ninakawan niya ang halos lahat ng malalaki at katamtamang laki ng mga bangko. Bagamat kailangan niya ng malaking pera dahil sa pagtatayo ng isang bansa, mayroon pa rin siyang ipon. Maaari rin siyang magpalit ng mga singsing na imbakan. Gayunpaman, kailangan pa rin ni Huang Feng na magtago ng pera para sa bansa sa space-time na iyon, si Nance. Dahil ito ay muling itinayo, tiyak na kakailanganin ito ng maraming pera. Bukod dito, ang sitwasyong ito ay maaaring mapanatili sa mahabang panahon. Bilang karagdagan, kahit na ipinagpalit ni Huang Feng ang mga singsing na imbakan, kailangan niyang magdala ng higit pa sa mga pampaganda. Bukod dito, may limitasyon sa bilang ng mga storage ring na madadala niya bawat araw. Hindi maibabalik ni Ning Wushuang at Tenuki ang napakaraming storage ring ng sabay-sabay. Sa makatuwid, sa kasalukuyan, ang halaga ng mga pampaganda na kailangan ni Huang Feng ay hindi magiging labis. Saang direksyon? Tanong ni Su Yamo. Gamot. Dahan-daang sinabi ni Huang Feng, alam ko. Ang Changzhou Corporation ay mayroon ding negosyong pandagdag sa kalusugan. Kaya lang, hindi ito masyadong malaki. Bagamat may gap pa rin sa pagitan nito at ng gamot, ganap na posible na mag-transform sa ganito. Ngunit, wala kaming karanasan sa lugar na ito. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga produkto ng pangangalagang pangkalusugan at gamot ay napakalaki pa rin, sabi din ni Xi Mengzhou. Maaari kong ibigay sa iyo ang mga formula ng teknolohiya at gamot. Sinabi ni Huang Feng, pagdating ng oras, maaari ka na lamang tumutok sa produksyon. Bilang karagdagan, maaari kang magbukas ng ilang mga health center, sanatorium, at mga katulad nito. Si Huang Feng ay may ideyang ito sa mahabang panahon. Dahil maswerte siyang makuha ang storage box, hindi siya maaaring maging napakamakasarili. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay para sa lipunan, pagbutihin ang ilang teknolohiya, at lutisin ang ilang problemang medikal. Ito ay isang magandang direksyon upang pumunta sa. Gayunpaman, kahit na si Huang Feng ay may ideyang ito noon, walang paraan para ipatupad ito. Dahil, kung gusto niyang palitan ang mga formula at teknolohiyang iyon, mangangailangan ito ng malaking pera. Ang kanyang sariling net worth na daan-daang milyon ay tila hindi sapat. Bukod dito, mayroon siyang iba pang mga industriya na dapat paunlarin. Naturally, imposibleng ilagay ang lahat ng pagkatubig sa lugar na ito. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naging mas mapagbigay si Huang Feng. Dagdag pa rito, nagkaroon din ng problema ang Changzhou Group.
Maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para ipatupad ang kanyang mga naunang ideya at plano. Paano mo mayroon itong mga teknolohiya at formula? Tanong ni Exi Mengjiao. Secret ito. Gayunpaman, kung handa kang halikan ako, baka sabihin ko sa iyo. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Go to hell, pervert ka. Tinitigan ng masama ni Exi Mengjiao si Huang Feng at sinabing. Walang pakialam si Huang Feng. Alam niyang hindi papayag si Exi Mengjiao, kaya sinabi niya iyon. Tumingin siya sa tatlong babae at sinabing, anyway, I didn't lie to you. I can give you those things. Well, naniniwala kami sa iyo. Sinabi ni Suyamo, gayunpaman, tila hindi madaling mag-apply para sa produksyon ng droga. Mukhang magiging abala kami kamakailan. Okay lang. As long as mapapaunlad talaga ng maayos ang Changzhou Group, I am willing to be busy, ani Exi Mengjiao. Tumango si Huang Feng. Nakikita niya na talagang may nararamdaman sina Suyamo at Exi Mengjiao para sa Changzhou Group. Gayunpaman, ito ay tiyak na dahil dito. Kung hindi, binuksan niya ang kumpanyang ito sa halip na pakanabangan ng Changzhou Group. Huang Feng, bagamat hindi ordinaryo ang ating relasyon, may ilang bagay na kailangan pang sabihin ng malinaw, biglang sabi ni Suyamo. Ano? Ibig sabihin, kung ibibigay mo ang teknolohiya at formula, maaari kang ituring bilang isang mamumuhunan sa teknolohiya. Ililipat ko ang ilan sa aking mga bahagi sa iyo pagdating ng panahon, sabi ni Suyamo. Noong una, gusto niyang bigyan si Huang Feng ng shares sa pangalan ng Changzhou Group. Gayunpaman, ang Changzhou Group ay hindi nag-iisa sa kanya, kaya sa huli, nagpasya siyang ilipat ang ilan sa kanyang mga share kay Huang Feng. Ate Yamo, paano kita hahayaan na mag-isa? Agad na sinabi ni Exi Mengjiao, bagamat hindi ko masyadong gusto ang taong ito, ayoko siyang samantalahin. Kung totoo ang sinabi niya, bibigyan ko siya ng ilan sa aking mga bahagi. Sa puso ni Exi Mengjiao, hanggat matutulungan talaga ni Huang Feng ang Changzhou Group na umunlad, wala siyang pakialam sa shares. Anong ginagawa mo? Gusto talaga kitang tulungan. Hindi ko nais na samantalahin kayo at kunin ang inyong mga bahagi, sabi ni Huang Feng sa dalawang babae. Kabanata 1089. Talagang walang intensyon si Huang Feng na kunin ang Changzhou Group. Sa kanyang relasyon kay Suyamo, tama lang na tumulong siya sa Changzhou Group. Bukod dito, sa intensyon ni Suyamo, tila may mangyayari sa pagitan niya at ni Exi Mengjiao sa hinaharap. Sa makatuwid, hindi ituturing ni Huang Feng ang Changzhou Group bilang ibang tao. Kung gusto ko talagang umasa dito para kumita, nagpasimula na sana ako ng sarili kong kumpanya. Bakit kailangan kong dumaan sa mga kamay mo at sa Changzhou Group? Sabi ni Huang Feng. Hindi naman sa ganon. Umiling si Suyamo at sinabing, alam kong gusto mo talaga kaming tulungan, at hindi ko intensyon na tretuhin ka bilang isang tagalabas. Gayunpaman, dapat mong malaman ang sitwasyon ng pamilya ko at ang sitwasyon ni Mengjiao. Kung ang mga bagay na inilabas mo ay talagang maganda, tiyak na magsisimula ang pag-unlad ng Changzhou Group. Sa oras na iyon, hindi ito aabot sa kasalukuyang sukat nito. Ang mga miyembro ng pamilya natin ay maaaring mawalan ng saysay. Tama, mas gugustuhin kung samantalahin mo ito kaysa hayaan mong samantalahin ito ng mga taong iyon, sabi ni Exi Mengjiao. Dagdag ni Exi Mengjiao, malinaw, alam niya kung anong uri ng mga tao sa kanyang pamilya. Ang sitwasyon na inilarawan ni Suyamo ay malamang na mangyari. Ngayon, hindi inagaw ng mga taong iyon ang kontrol ng Changzhou Group dahil ang kasalukuyang Changzhou Group ay hindi sapat na karapat-dapat para sa kanila na kumilos. Pagkatapos ng lahat, kapag gumawa sila ng isang hakbang, tiyak na hindi ito magiging isang tao lamang. Kapag dumating ang oras na iyon, tiyak na magkakasunod-sunod ang mga hindi pagkakaunawaan. Ang kasalukuyang Changzhou Group ay hindi katumbas ng halaga para sa kanila na gumawa ng hakbang dito. Tama, Huang Feng. Kailangang pigilan muna ang ilang bagay. Alam nating lahat na hindi mo tinutulungan si Sister Yamo at Mengjiao para sa pera, ngunit kailangan mong kunin kung ano ang nararapat sa iyo. Kung hindi, mas makakagalit kung aalisin ito ng mga nakakainis na tao, sabi din ni Tang Mazo. Dahil lahat kayo ay nagsasabi niyan, pagkatapos ay mabuti. Naisip ito ni Huang Feng at sinabi. Hindi niya intensyon na samantalahin sina Suyamo at Exi Mengjiao,
Pero ayaw din niyang samantalahin ng iba ang perang kinita niya sa teknolohiyang ginastos niya ng malaking pera para ipagpalad. Higit pa rito, isang taong si Suyamo at ang iba pa ay walang magandang impresyon, kaya natural na ayaw niya. Sa susunod na 2 araw, aayusin ko ang impormasyon at ibibigay ko sa iyo. Maiintindihan mo muna itong industriya, sinabi ni Huang Feng kina Suyamo at Xi Mengzhao. Kung tutuusin, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng industriya ng parmasyutiko at ng industriyang kanilang kasalukuyang ginagalawan. Hindi maganda para sa kanila na malaman ito ng marami. Sige, parehong tumanggo sina Suyamo at Xi Mengzhao. Pagkatapos ng hapunan, pumunta sina Suyamo at Xi Mengzhao sa Changzhou Group. Pumunta rin si Tang Mazo para gawin ang sarili niyang mga bagay. Si Huang Feng, sa kabilang banda, ay hindi alam kung ano ang gagawin sandali. Marami siyang dapat gawin, ngunit tila may mga nag-aalaga sa kanila. Hindi niya kailangang gawin ang mga ito sa kanyang sarili. By the way, hindi ba kahapon lang ako bumili ng entertainment media company? Mayroong maraming mga bagay na maaaring gawin doon. Dahil nanatili siya sa ibang oras at espasyo sa loob ng 1 taon, may ilang bagay na hindi masyadong natatandaan ni Huang Feng. Ngayong pinag-isipan niya itong mabuti, napagtanto niya na marami talaga siyang dapat gawin. Sa umaga, iaanunsyo ni Li Bindian sa publiko na sumali siya sa kanyang entertainment company. Ang balitang ito ay tiyak na sasabog sa industriya ng entertainment. Sa oras na iyon, maraming tao ang gustong mag-interview kay Li Bindian ng mag-isa, at tiyak na magiging sikat ang eksklusibong panayam ni Li Bindian. Sa kasong iyon, hindi na kailangang hayaan ang iba na samantalahin ito. Maaari lang niyang hayaan ang News for All na magulat nito at magpaputok ng unang putok pagkatapos niyang pumalit. Hayaan mong si Shen Yan ang mag-interview. Mukhang kilalang kilala ng lalaking iyon si Li Bindian. May kakayahan din siya. Tingnan natin kung karapat-dapat siyang linangin, naisip ni Huang Feng habang naglalakad siya palabas ng villa. Nang dumating si Huang Feng sa News for All office building, dumating na ang staff. Dahil hindi pa nakatalaga si Huang Feng ng pinakahuling gawain, sinunod pa rin nila ang mga nakaraang work arrangement at isinagawa ang follow-up at interview work. Gayunpaman, sa oras na ito, ang lahat ay malinaw na mas nag-aalala tungkol sa kanilang amo. Ang kanilang mga tsismosang puso ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, at si Huang Feng ay napakayaman sa murang edad. At saka, ano ang relasyon nila ni Li Bindian? Dahil dito, walang katapusang mangarap ang lahat. Gayunpaman, maaari lamang nilang isipin ang tungkol dito. Hindi sila nang ahas na tanungin si Huang Feng ng mga tanong na ito maliban na lang kung ayaw na nila sa trabahong ito. Sa dinami-daming editor at reporter, may ilan na ayaw sa trabahong ito. Bagamat hindi niya gusto ang trabahong ito ng pasibo, ang katotohanan ay tila gusto na niyang umalis. Shen Yan, halika sa opisina ko. Matapos makapasok si Huang Feng sa kumpanya, direktang tinawag niya si Shen Yan. Tapos na, dumating pa siya. Nang marinig ni Shen Yan ang pagtawag ni Huang Feng sa kanyang pangalan, bahagyang nanginig ang kanyang katawan, at agad na namutla ang kanyang mukha. Simula nang dumating si Huang Feng kahapon, hindi naging kalmado ang kanyang puso. Siya ay nag-iisip tungkol sa kanyang sariling mga gawain. Sa totoo lang, nagustuhan niya ang kasalukuyang trabahong ito. Pagkaalis niya rito, hindi niya alam kung makakahanap pa siya ng katulad na trabaho, kaya ayaw niyang umalis. Gayunpaman, ngayon ay tila kailangan na niyang umalis. Shen Yan, baka hinahanap ka ng amo dahil sa ibang bagay. Huwag ka masyadong mag-isip. Isang editor ang umaliw kay Shen Yan. Alam nilang lahat ang sitwasyon ni Shen Yan. Pagkatapos ng lahat, umasa si Shen Yan sa iskandalo sa pagitan ni Huang Feng at Li Bindian. Sa makatuwid, natural na alam ng lahat kung ano ang iniisip ngayon ni Shen Yan. Salamat, napangiti si Shen Yan at sinabi sa kabilang partido. Pagkatapos noon, tumayo siya, nag-isip, at kumuha ng papel sa drawer niya. Pagkatapos, kinuha niya ang papel na ito at naglakad papunta sa opisina ni Huang Feng. Sa tingin mo ba hinahanap ng amo si Shen Yan para tanggalin siya? Sa sandaling umalis si Shen Yan, nagsimulang magtalakayan ng bulwagan, at natural na si Shen Yan ang paksa ng talakayan. That's for sure. Kung ikaw yun, anong gagawin mo? Sabi ng isa pang reporter. Tama, halatang anak ng isang mayamang pamilya ang bago nating amo.
Anuman ang nangyari sa pagitan nila ni Li Bingyan, iniulat ito ni Shen Yan sa buong bansa. Siguradong hindi siya nasisiyahan sa kanyang puso. Sabi ng isang editor sa tabi niya. Sa aking palagay, nasa panganib si Shen Yan sa pagkakataong ito. Maraming tao ang tumingin sa likod ni Shen Yan na may simpatiya. Malinaw, naisip nila na tiyak na sisibakan ni Huang Feng si Shen Yan. Huminto si Shen Yan sa pintuan ng opisina ni Huang Feng at huminga ng malalim. Pagkatapos nun, kumatok siya sa pinto. Pagkatapos makakuha ng pahintulot, binuksan niya ang pinto at pumasok sa opisina ni Huang Feng. Ilang beses na siyang nakapunta sa opisinang ito. Ngayon, bagamat nagbago ang may-ari, ang iba pang mga bagay ay hindi gaanong nagbago. Boss, ito na ang resignation letter ko. Lumapit si Shen Yan sa harap ni Huang Feng at iniabot ang piraso ng papel sa kanyang kamay. Kabanata 1090, Resignation Letter. Si Huang Feng, na abala pa rin sa pag-aayos ng mga dokumento, ay tumigil sa paggalaw at tumingin kay Shen Yan ng may pagdududa. Susuriin pa lang niya at maghahanda para i-promote siya. Bakit niya gustong mag-resign? Hindi kaya sikat siya kaya kara-rating lang niya at may gustong umalis. Sa pag-iisip nito, medyo pangit ang mukha ni Huang Feng. Matapos makita ni Shen Yan ang pangit na mukha ni Huang Feng, mas sigurado siya na hindi mali ang dati niyang hula. Malamang, matagal nang hindi nasisiyahan sa kanya ang amo, ngunit hindi niya ito ipinakita sa harap ng maraming tao. Ngayon, dalawa lang ang tao dito, kaya hindi na itinago ni Huang Feng ang kanyang saloobin. Boss, I am very sorry for the trouble that my previous report brought to you. Alam ko rin naman na talagang ayaw mo na akong makita pa dito, kaya nagkusa akong mag-resign. Kinagat ni Shen Yan ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy. Sinong nagsabi na ayaw kitang makita? Medyo natutuwang sabi ni Huang Feng. Sa pamamagitan ng mga salita ni Shen Yan ngayon, naunawaan ni Huang Feng kung ano ang nangyayari. Inisip nga nitong si Shen Yan na pagkatapos niyang maging boss dito ay maghihiganti siya sa dati niyang ugali, kaya nagkusa siyang magbitiw at umalis. Gayunpaman, hindi niya naisip na maghiganti. Kahit na ang nakaraang ulat ni Shen Yan ay nagdulot ng ilang kaguluhan para sa kanya, sa oras na iyon, ang dalawang panig ay hindi magkakilala. Ito ay ordinaryong gawain lamang ni Shen Yan. Bukod dito, ang problema na dinala sa kanya ng mga ulat na iyon ay hindi kasing seryoso ng iniisip ni Shen Yan. Kailangan lang niyang ipaliwanag ito ng malinaw kay Yumo. Kung tungkol sa mga opinyon ng iba, walang pakialam si Huang Feng. Sa makatuwid, ang pag-aalala ni Shen Yan na pagkatapos niyang maging boss, siya ay maghiganti sa kanya ay ganap na hindi kailangan. Boss, ayaw mo ba akong tanggalin? Nang makitang iba ang ekspresyon ni Huang Feng, ang puso ni Shen Yan ay nagkaroon ng kislap ng pag-asa. Kung tutuusin, gustong-gusto niyang magtrabaho dito. Kung hindi siya makakaalis, natural, mas mabuti. Oo naman, sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, kung pipilitin mong magbitiw at umalis, matutupad ko lang ang iyong hiling. Kung tutuusin, ang sapilitang melon ay hindi matamis. Habang nagsasalita si Huang Feng, kinuha niya ang sulat ng pagbibitiw ni Shen Yan at kinuha ang panulat gamit ang kabilang kamay niya. Pipirmahan na daw talaga niya at aaprubahan. Nang makita ang sitwasyong ito, walang pakialam si Shen Yan. Yumuko siya at kinuha ang resignation letter sa harap ni Huang Feng. Pagkatapos ay sinabi niya kay Huang Feng, Boss, nagbibiro ako. Nagkamali ako. Ayokong mag-resign ngayon. Nang makita ang kinakabahang ekspresyon ni Shen Yan, ngumiti si Huang Feng at sinabi sa kanya, talaga. Naisip mo na ba ito sa oras na ito? Hindi ka ba talaga magre-resign? Panipi, hindi. Napakamot ng ulo si Shen Yan. Anong biro? Dahil ang amo ay handang hayaan ang mga nakaraan at hindi siya tanggalin, bakit siya magiging hanggal na magbitiw? Well, pwede mo nang bawiin ang resignation letter na iyan. Sabi ni Huang Feng, ngunit nagbago ang kanyang mukha. Seryoso niyang tiningnan si Shen Yan at sinabing, gayunpaman, ayoko nang maulit ang ganitong bagay. Kung magbibiro ka sa hinaharap, hihilingin kong umalis ka. Naiintindihan mo ba? Understood, boss, I understand. Hindi ako magre-resign in the future. I will never resign, nagmamadaling saad ni Shen Yan. Wala siyang pakialam kung may kalabuan sa kanyang mga salita. Kailangan muna niyang ipahayag ang kanyang saloobin kay Huang Feng. Okay,
since that's the case, let's end this matter here. Sinabi ni Huang Feng, pinatawag kita dahil may gagawin ako. Boss, anong problema? Tanong ni Shen Yan. Hindi niya inaasahan na hindi lang siya pinaalis ni Huang Feng, kundi personal din siyang binigyan ng gawain. Alam mo, sa oras na ito, si Huang Feng ay naging boss pa lang ng kumpanya. Maraming tao ang gustong maghintay kay Huang Feng na personal na ayusin ang gawain, at pagkatapos ay gumanap ng maayos upang mag-iwan ng magandang impresyon sa boss. Hindi inaasahan ni Shen Yan na ang unang makakatanggap ng gawain ng amo ay ang kanyang sarili. Si Li Bingyan ay sasali sa bagong kumpanya. Alam mo ba, tanong ni Huang Feng kay Shen Yan. Nakarinig ako ng ilang chismis, ngunit hindi ito masyadong malinaw. Matapat na sinabi ni Shen Yan, sinasabi na sasali si Li Bingyan sa isang bagong kumpanya. Gayunpaman, hindi gaanong naniniwala sa chismis na ito. Kung tutuusin, nandoon ang posisyon ni Li Bingyan. Maraming malalaking kumpanya ang gustong mag-imbita sa kanya na sumali. Hindi na niya kailangang sumali sa isang bagong kumpanya. At saka, mukhang hindi masyadong malaki ang laki ng bagong kumpanya. Si Shen Yan ay orihinal na sumikat sa pamamagitan ng pag-uulat ng balita ni Li Bingyan, kaya't mas binigyan niya ng pansin ang balita ni Li Bingyan at higit na nalalaman ang tungkol dito, kaya't nakarinig siya ng ilang chismis. Nakatanggap ba ang kumpanya ng imbitasyon sa press conference ng Spacetime Entertainment? Binago ni Huang Feng ang paksa. Parang nakatanggap na ako ng invitation sa press conference ng naturang entertainment company, pero wala pang pumunta. Una, boss, wala ka pang inaayos na specific na tao na pupuntahan. Isa pa, bagong tatag na entertainment company ang kumpanyang ito, at wala pang mga kilalang artista sa ilalim nito. So, hindi dapat may big news, at lahat ay hindi masyadong interesadong pumunta. Detalyadong paliwanag ni Shen Yan. Walang interes, sabi ni Huang Feng sa sarili. Alam niyang maraming media ang inimbitahan ni Zheng Shuai na dumalo sa press conference ngayon, ngunit halatang gustong ilihim ng taong iyon ang balita tungkol sa pagsali ni Li Bingyan sa kumpanya hanggang sa huling sandali. Kaya naman, hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng outside world kung ano ang laman nitong press conference ng Spacetime Entertainment, at hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin nito. Bilang karagdagan, tulad ng sinabi ni Shen Yan, ang Spacetime Entertainment ay isang bagong kumpanya, kaya hindi masyadong maraming interesadong mamamahayag. Gayunpaman, hindi masyadong nag-aalala si Huang Feng. Siguradong may pupuntahan na mga reporter. Kapag naiulat ang balita tungkol sa pagsali ni Li Bingyan, magkakaroon ng maraming entertainment reporter na pupunta sa Spacetime Entertainment para sa mga panayam. Sa kasong ito, Shen Yan, pumunta ka sa press conference ngayon. Direktang sabi ni Huang Feng. Okay, boss. Hindi alam ni Shen Yan kung bakit hinahayaan siya ni Huang Feng na lumahok sa press conference ng naturang bagong kumpanya. Gayunpaman, para sa pagsasaayos ni Huang Feng, tiyak na wala siyang pagtutol. Katulad na siya ngayon ng ibang mga kasamahan. Gusto niyang ipakita ang sarili sa harap ni Huang Feng. Sa katunayan, mas sabik siyang magpakita ng sarili kaysa sa iba. Bagamat sinabi na ni Huang Feng na hahayaan niyang lumipas ang nakaraan, kailangan niyang hayaang makita ni Huang Feng ang kanyang halaga. In addition, after the press conference, you have to conduct an exclusive interview. The subject of the interview is the protagonist of today's press conference. Inayos ko na, don't mess it up. Nagpatuloy si Huang Feng sa pagtuturo. Boss, you can rest assured. Tatapusin ko ang gawain. Nangako si Shen Yan.